ng independent bloc sa Kamara ng tatlong kongresista na nag-abstain at hindi binoto si House Speaker Martin Romualdez. Yan ay sina Representatives Toby Tiangco ng Navotas, Albi Benitez ng Bacolod at Duke Frasco ng Cebu. Bago magbuka sa 20th Congress, pare-parehong naging matunog na kandidato sa pagka-speaker ang tatlong mambabatas. Sa kabila naman nito, nananatili raw ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay niyan, makakausap natin si Bacolod Representative Albi Benitez. Magandang tanghali po sa inyo, Kong Benitez. Salamat po sa oras. Cheryl, magandang hapon at magandang hapon sa lahat na nakikinig. Pagbabasihan ko na po yung unang nasabi ko, ginusto nyo nga rin po ba talagang maging House Speaker? Wala po sa plano yon, no? I think lumutang lang yung mga pangalan namin dahil alam nila na hindi kami sasalo sa majority. Mhm. So kaya siguro na akala ng mga tao tatakbo kami for speaker. Lahat po kayo. Pero Kong Benitez, una na rin kumalat yung usapan na apat kayo na congressmen na kasama sa bloke. Sino po yung pang-apat? Parang nawawala. Apat? Ever since hindi naman namin binilang eh. In fact, nagulat na lang kami that pare-pareho yung stand namin as far as voting for the speaker. So hindi ito parang pinag-usapan at at plenano. Ano po ang nagtulak sa inyo na piliin nga ang pagiging independent sa halip na sumama sa majority o minority bloc? Well, katulad na sinabi ko, no, may mga questionable budget allocation or questionable budget na tingin ko hindi dapat ginawa. No? For example, sa Bacolod, meron pa kami tinutulak na floodgates, no? Dahil ang pananaw namin at sa aming pag-review, no? Ang global warming is causing a lot of floods sa lahat ng mga lugar sa buong mundo. So kailangan po natin itayo, i-calibrate ang mga flood controls to flood gates and pumping station. So nandun na po yun, di ba? Nasa budget na. Pagkatapos bigla po nawala ng BICAM. So isa po yan sa mga gusto ko i-question kasi nakikita namin yung mga ibang distrito, napakalaki po ng budget. May mga 20 billion plus nakukuha samantalang yung 300 million floodgates project namin biglang nawala. Pero, So ito yung mga bagay na sinabi rin ng Presidente, di ba? Aside from budget allocation, pati yung mga sinasabi niyang for the boys, SOP, mga questionable flood control projects. So ito po mga dahilan kung bakit sabi namin, hindi kami sang-ayon sa current leadership. pero ito po, is this something, pareho po kasi kayong sumusuporta sa administrasyon, kaalyado po ni Pangulong Bongbong Marcos. Is this something din po ba na na-discuss sa Pangulo o na ipahayag o na ipaabot nyo na sa Pangulo? Yung pagkawala nung flood gates namin and pumping station, nasabi ko po yun. Pero aside from that, yun lang po. We did not discuss this with the President. And I was very, very pleased sa zona niya dahil binanggit nga niya itong mga controversy at binigyan niya nga ng stern warning na dapat hindi na maulit to for the 2026 budget. So medyo happy po ako doon na parang aligned kami doon sa pananaw na dapat ang budget talaga ayusin at baguhin para masang-ayon doon sa mga direction na tinatayo o na tinutulak ng ating administration. Balikan ko po yung naging SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, Kong Benitez, noong sinasabi na ni Pangulo ng 3 beses nga yung mahiya naman kayo. At nagtayuan na ang mga kongresista, nagpalakpakan hanggang sumunod na si SP Cheese Escudero and House Speaker Martin Romualdez na tumayo at pumalakpak hanggang nasambit pati yung pagbibigay ng warning, babala ni PBBM na pag nangyari pa yan ulit doon sa budget ay posibleng reenacted. Nung naririnig nyo yon, nakikita nyo yung mga kapwa nyo, congressman na pumapalapak at suportado doon sa pahayag ng Pangulo, ano po ang naiisip nyo? Anong mga panahong yon?
Sure, kasama po ako tumayo. In fact, isa sa mga nauna ko tumayo na nabanggit yon. Dahil po, first time po nakita natin na ang presidente talaga had a stern warning sa sa appropriation ng ating budget. Alam naman po natin kasi 2025 is an election year. So, parang ginawa nilang election budget to at yun ang nangyari. No? So, sabi nga ng Presidente, maraming mga substandards, guni-guni na proyekto at yung mga siguro nag-take advantage o nag-abuse nitong situation, yun po ang hahanapin niya, iimbestigahan at magkakaroon po tayo ng audit. So, align po yun sa mga sinasabi namin. Align po yun sa sinasabi ko and I hope my personal experience sa nangyari. That's the reason why I decided to abstain dun sa election of the Speaker. Doon ho kaya sa mga tumayong yun wala hong tinamaan? Sabi kasi ni Pangulo, di ba? Pero hindi pa po ako congressman nung 19 Congress galing po ako mayor So, kung may tinatamaan pong congressman doon, sabi nga ng Pangulo, mahiya naman kayo. Kasi para tumayo ka at pumalakpak, ibig sabihin, malinis ka, di ho ba? Well, as I've said, hindi naman ako part ng 19 Congress. I came from city mayor. This is my first time to come back as a congressman after a couple of terms. Kasi medyo nagpahinga rin ako noong 2019 and then bumalik na lang ako noong 2022 bilang mayor. So yung 2025 budget, kung ano pong proseso at kung saan po dumaan, hindi po tayo kasali doon. Pero naungkat po kasi, sinabi na rin po na hindi lamang sa administrasyong ito, mga nakalipas na administrasyon, nangyayari na po ito. Wala nga ho bang tumatanggap ng tongpats, SOP for the boys na kongresista, Kong Albi? Well, alam mo, marami ako narinig dyan. And in fact, nasabi mismo ni Presidente yan dun sa zona niya. So, I welcome, natutuwa ako na meron talagang investigation at audit na nagagawin sa lahat ng mga proyekto since 2022. Sinabi po niya, 3 years niya po kukunin yung mga datos ng flood control at bubusisiin niya kung ano po ang kalagayan ng mga projects na yun. No? So, very happy ako na that's the first time that the President is now looking into this seriously. And dito na po tayo magkakaroon po ng resulta. Naniniwala po ako. At tingin ko sa Presidente, very humble po yung pagkasona niya, yung speech niya sa zona, na magkakaroon po ito ng magandang resulta. Siguro po aani ng malaking suporta mula sa taong bayan kung makikitang mismong manggagaling o magkakaroon ng sariling investigasyon ang Kongreso. Tingin niyo po may magsisimula or mangyayari po ito at makakakuha ng suporta mula sa mga congressmen? Wala po silang choice doon, dahil utos na po ng Presidente yan. Kami po, we are thinking of forming an independent bloc. Hindi po namin pinag-isipan to. Nagkataon lang, nagkaroon lang ng samahan ng ganito. Sisiguraduhin po namin na yung investigation maging thorough, complete, at wala pong tinatago. May napag-usapan na po ba kayo kahit tatatlo lamang kayo, Kong Albi, na ano ba ang gagawin natin na sa inyo po kayo ang mag-initiate ng investigation? Karen, ang pinakamalakas naming support nanggagaling sa taong bayan. The people are asking. And salamat sa mga ganitong platform, sa mga interviews para umaabot po yung mga bagay na ginagawa namin dito sa general public. Ito po ay malaking bagay talaga. This will be the pillars that will make sure that the investigation, the audit, and everything we're doing here will be transparent. And I think we will move forward based on what is right and what is proper.
Sabi niyo po sa inyong una ng pahayag na ang liderato ng Kamara ay dapat nasa likod ni Pangulong Marcos. Paano po ninyo nakikita na hindi ito nagagawa ng kasalukuyang House leadership? At bakit niyo rin po nasabi na kailangan ng leader na kayang pag-isahin ang bansa at hindi nahihila ang Pangulo? Sure, simple lang. Unang-una, di ba, ilang beses natin narinig ng presidente na hindi siya sang-ayon sa impeachment. No? Ilang interviews, ilang beses niya sinabi niyan publicly, pero natuloy pa rin. Ikalawa, yung budget na nga mismo, di ba? Bakit kailangan umabot sa punto na ang presidente ay mag-veto ng mga ilang budget appropriation na ginawa ng Congress? So, dito lang nakikita natin na parang hindi tugma doon sa direksyon na gustong papuntahan ng ating presidente. So, I think we should be more unified in the sense, no, and agree kung ang direksyon ng presidente ay papunta dito sa lugar na to, dapat po tayo sang-ayon doon. Kung meron man, kausapin, pagkatapos pag may desisyon kung saan papunta yung direksyon ng ating gobyerno, suportahan po natin yan all out. Because we need a government that will succeed. Hindi naman po pwede na sisirain natin, guguluhin natin. Kasi pag ang gobyerno po ay mag-fail, lahat po tayo madadamay. So it is now time that every Filipino should also contribute to making sure the success of this government. Dahil tayo po ang makikinabang pag nagkaroon ng pag maging mahusay at maging successful po itong gobyerno na to. Hindi po maikakaila yung laki ng pangalan ninyo, Congressman Benitez, si Congressman Tiangco, and Congressman Frasco, no, na mga kaalyado po ng Pangulo. Ito po ba'y posible pang maayos? Mayroon po bang sumubok na mag-reach out po man lang sa inyo para maayos ito kaugnay po ng pagsuporta sa speakership ni House Speaker Romualdez? Well, Cheryl, clear naman ang stand namin, di ba? Opo. So, kung anong ayusin po yung mga nakikita naming maling nagawa ng previous administration, ng previous Congress. So, nasabi na namin, one is yung disparity of the allocation of our budget. Tapos sinabi na yung presidente, yung mga controversies in the budget. And yung isa pa sa sinabi ko, yung mga politicized relief, no? Nakikita po natin yung mga AKAP, AX, Tupadol. Ginagamit po ng ng mga nakaupo, lalo na yung mga ibang colleagues ko dito, no? Nakikita ko po yun. Sila mismo po ang nag-decide kung saan pupunta. So, nakita ko yun noong last election. May mga congressman po ako nakita sa Bacolod na ginagamit po to for ibang bagay na, no? More of political direction. So, ako, ang mga ayuda na yan, dapat po nilalagay sa programa At hindi binibigyan ng authority or ng privilege ang mga iba mag-appoint to some people pa. Sa palagay niyo po, paano pa maaayos ito, Congressman Benitez, yung transparency at integridad sa Kamara? May plano ho rin ba kayong magsampa ng resolusyon, investigasyon kaugnay ng mga yung mga sinasabi niyo pong issue? Hindi lang ukol doon sa flood control o pag-realign po ng mga project, but with this also, itong mga AKAP-AIX? Ang pinakamaganda po nasimulan ng presidente. No? He's probably one of the first presidents who brought this in the forefront of the narrative or of the discussion of the general public. So yun po yung first step. Napakaganda po at pinag-uusapan na natin to at tinitingnan natin kung ano po ang mga naging gaps o pagkukulang na pwede nating baguhin para maging more transparent, mas maging attuned sa mga needs ng ating mga sa ating mga tao, for our people. And I'm very happy that we are now talking about this. Kasi yun po ang unang hakbang
para makahanap tayo ng solusyon dito sa problema o sa nakikita nating maling pangyayari. Parang ang lumalabas po na mensahe ay hindi na kailangan manggaling sa inyong independent bloc or minority or kahit sa ano na dapat simulan na ng liderato ng Kongreso Well, na ayusin ito. well, dapat, no? Kaya kami po naging independent. Gusto po namin na malaya po kami na magpumili or gumawa ng mga hakbang na makikita namin. Baka po kunwari lang po yung mga salita, pagdating sa gawa, iba na po nangyayari. So that's why we felt to be to remain as independent as of now, no? Kasi hindi pa namin nakikita yung mga hakbang na dapat gawin at yung mga actions na dapat mangyari. Paano kaya ho yun kung tatatlo ho kayo tapos hindi naman pansinin ng majority? Cheryl, nasa kanila na yon. Pero ako, very important, lalo na sa good governance, na meron po tayong public awareness and public and transparency. Malaking bagay na po yun. Puntahan ko lamang po yung naging botohan. Kapansin-pansin po kasi Kong Benitez, na magkaiba po kayo ng boto ng inyong anak na si Congressman Javi Benitez na nahalal din bilang Assistant Majority Leader. Is this something na napag-usapan niyo pong mag-ama? Hindi po kami nag-usap regarding this. Although alam niya na may reservation ako sa pagboto sa current leadership, no? Unang-una, magkaiba naman yung distrito namin, no? He has a different district, and I think magkaibigan na matalik ni Kong Sandro. So sila nag-uusap doon. So siguro yun yung naging basihan ng desisyon niya. May epekto po ba ito sa inyong magkaibang paninindigan sa inyong personal o pampolitikang relasyon bilang mag-amang mambabatas? Hindi naman. Pagkatapos ng SONA, nag-uusap naman kami. So, wala naman naging issue doon. Okay kami. Alam mo, si Kong Javi, may sariling na yun. Mula nung pagka-mayor niya ng Victoria City, mag-isa na po yun. Hindi na ho nakikialam sa kanya, wala na pong tanungan as far as his stint as a mayor dun sa Victoria City. So, na siya, very independent niya at saka may sariling diskarte na. Si Kong Sandro Marcos naman po ang pinakabatang majority leader ngayon. Kong, is Kong Sandro being positioned for the speakership? Do you see that happening? Well, I think he has a lot of influence sa mga colleagues namin. No? So, he can really bring in, unite, and set a good direction for the House. No? So, pabor ako doon sa pagpili sa kanya ng majority leader. Kung sakali man po nga na for speakership, ay susuportahan niyo po ba si Kong Sandro? If he expressed interest, I would probably support him. Kasi ngayon, ang question ko lang naman is yung leadership ng 19th Congress. Diba? Kasi of the things that I've said, no? Yung mga controversies at yung mga issues that I've just mentioned. No? So anybody else? I'm open. So kung makikita nyo pong may aksyon na gagawin, maaayos yung mga pagkakamali na pinupunan nyo ng 19th Congress ng kasalukuyang Congress, ay makukuha muli o makukuha muli ni House Speaker Romualdez ang inyong suporta? Kung magagawa niya lahat ng mga issues at saka mga yung mga dahilan kung bakit hindi ako makasupport sa kanya at magbago talaga ang ihip ng hangin at talagang naging in favor siya sa mga reforms at nakikita ko mga programs na dapat i-implement, definitely, yes. Wala po akong problema doon. As I've said,
hindi naman po posisyon tong aking habol eh. Ang habol ko lang talaga ay sa mga maling pangyayari at mga nagawa ng previous Congress na akin tinatayuan ngayon. Hindi lamang po sa inyong mga constituents sa Bacolod pero sa taong bayan bilang naninindigan na independent bloc, ano po ang maaasahan namin sa inyo? Sa inyo po nina Congressman Frasco, Tiangco, and of course from you. Well, our stand is really what we believe in. Yung paniwala namin kung ano dapat ang ginagawa ng isang mambabatas, ng isang public servant. So, true to form, ever since sa pagsali ko sa politika for elected position, I have always maintained that I will do what I believe is right, no matter what the cost, at no matter how hard it will be. At ano po ang inyong derechahang mensahe kay House Speaker Martin Romualdez? Well, I'm sure narinig niyo na to, no. So hindi naman namin tinago itong aming issues concerning sa nangyayari dito sa House. So hopefully po ako naniniwala po ako with the statement of the President nung last SONA, dapat po tayo mag-rally behind doon sa kanyang balak gawin or sinabi na gagawin. Marami pong salamat sa inyong oras, Bacolod Representative Albi Benitez.